Isang pirasong papel ang pumunit sa pangarap ni Arlene. Divorce papers sa gitna ng kanyang pagbubuntis. Habang selyado ng pag-ibig ang kanyang sinapupunan, niluwa siya ng mansyon dahil sa malupit na pakana ng kanyang biyenan. Itinapon na parang basura, tinalikuran ng asawang si Sander. Ngunit sa pagguho ng kanyang mundo, isang lihim na kamay ang sasagip, ang kapatid ng kaaway. Magsisimula na ang paniningil. Hanggang kailan itatago ang katotohanan? Arlene, huwag mo nang antayin na ipakaladkad kita palabas. Tapos na tayo. Pirmahan mo na ang mga papel na yan at lisanin mo na ang bahay na ito. Ang malamig at walang emosyong tinig ni Sander ay pumunit sa katahimikan ng silid, tila isang matalim na talim na humihiwa sa mismong hangin na hinihinga ni Arlene. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Arlene ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na pares ng puting sapatos ng sanggol. Malambot ang tela at puno ng pag-asa. Kanina lamang, bago bumukas ang pinto, ang tanging laman ng kanyang isip ay kung paano sasabihin sa asawa ang balitang magpapabago sa kanilang buhay. Na sa loob ng kanyang sinapupunan ay may dalawang pusong nagsisimulang tumibok. Isang pagdiriwang sana ang hapunang yon. May mga kandilang dahan-dahang nauubos ang mitya at pagkaing inihanda niya ng may buong pagmamahal. Ngunit ang lahat ng yon ay nagmistulang palamuti sa isang burol. Dahan-dahang bumagsak ang maliliit na sapatos mula sa kanyang nangangatog na mga daliri. Walang ingay na lumapag sa makapal na alpombra, gaya ng pagguho ng kanyang buong mundo. Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata habang nakatingin sa puting sobrang nakalapag sa hapag. Ang salitang divorce papers ay tila isang sumpa na bumubulag sa kanya. Ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking nangakong magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa, ay tila isang estranghero na may pusong bato. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Bawat hininga ay tila may kasamang lason na sumasakal sa kanyang lalamunan. Bakit, Sander? Ang tanging na ibulalas ni Arlene, ang kanyang boses ay tila isang mahinang kaluskos ng tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Hindi niya magawang tignan ng diretso ang asawa dahil ang mga luhang nagbabadyang umagos ay tila kumukulong putik sa kanyang mga mata. May nagawa ba akong mali? Akala ko ba masaya tayo? Isang mapait na tawa ang narinig niya mula sa pinto at doon ay pumasok ang kanyang biyenan na si Doña Elena. Ang babaeng kailanman ay hindi itinuring na tao si Arlene. Ang marangyang suot nito at ang nagniningning na mga alahas ay lalong nagdiin sa karukaan ng kalagayan ni Arlene sa mga sandaling iyon. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila tunog ng isang hatol na walang kapatawaran. "Huwag ka nang magmalinis, Arlene," mariing sabi ni Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at panghahamak. "Alam namin ang lahat. Ang akala mo ba ay maloloko mo ang pamilyang ito? Ang anak ko ay hindi isang tanga para akuin ang dumi ng ibang lalaki. Hindi namin kailangan ng isang babaeng katulad mo na sisira sa dangal ng aming apelyido. Hindi ka kailanman naging karapat-dapat sa bahay na ito." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Arlene nang marinig ang paratang na yon. Ang kanyang katawan ay naging manhid, tila isang estatwang gawa sa yelo na unti-unting nagkakabitak-bitak. Tumingin siya kay Sander, naghahanap ng kahit katiting na pagtitiwala, kahit isang sulyap man lang na nagsasabing naniniwala ito sa kanya. Ngunit tanging pandidiri at puot ang nakita niya sa mga mata ng asawa. Ang pananahimik ni Sander ay ang pinakamasakit na sampal na kanyang natanggap. Isang kumpirmasyon na ang 5 taon nilang pagsasama ay madali lang nitong itinapon dahil sa mga malisyosong bulong ng kanyang ina. Walang salitang binitawan si Arlene habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang tuhod ay nanginginig at tila mawawalan ng balanse. Ang bawat hakbang patungo sa pinto ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Hindi siya kumuha ng kahit anong gamit.
Tanging ang sarili lamang at ang dalawang buhay na daladala niya sa loob ng kanyang tiyan. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Tila nakikiramay sa bawat patak ng luhang, hindi na niya napigilan. Sa gitna ng kadiliman ng gabi at sa lamig na bumabalot sa kanyang balat, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaungaw sa kanyang isipan. Paano niya poprotektahan ang kanyang mga anak sa mundong ito na bigla ang naging malupit at mapanghusga? Tumayo siya sa harap ng malaking gate ng mansyon, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Nang isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at lumabas si Zack, ang nakababatang kapatid ni Sander, ang lalaking palaging nasa anino at bihirang magsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi mawari ni Arlene. Awa ba ito o isang lihim na galit? "Sumakay ka na, Arlene," ang tanging sabi ni Zack. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may dalang kakaibang init sa gitna ng malamig na ulan. "Hindi kita hahayaang mamatay dito sa labas at hindi ko hahayaang mawala ang mga batang iyan." Paano nalaman ni Zack ang tungkol sa kanyang pagbubuntis? Gayong kahit ang sarili niyang asawa ay walang kaalam-alam. Sa gitna ng pagkalito at hapdi, napagtanto ni Arlene na ang lalaking ito, ang kapatid ng kanyang kaaway, ang tanging pag-asa na natitira sa kanya. Ang loob ng sasakyan ni Zack ay tila isang maliit at mainit na pulo sa gitna ng malupit at malamig na karagatan ng ulan. Habang ang bawat hampas ng tubig sa salamin ng kotse ay lumilikha ng malabong anino ng mundo sa labas, nananatiling nakatulala si Arlene sa kawalan. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kulay dahil sa kanyang mga pintura, ngayon ay nanginginig at tila nawalan na ng buhay. Ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng sakit ng pagtatraidor ni Sander. "Uminom ka muna ng tubig," malumanay na sabi ni Zack habang iniabot ang isang bote. Ang kanyang boses ay isang mahinahong himig sa gitna ng ingay ng bagyo, ngunit hindi ito sapat para patahimikin ang nagngangalit na damdamin sa loob ng dibdib ni Arlene. Tumingin si Arlene kay Zack, ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi mabigkas. "Bakit, Zack? Bakit mo ito ginagawa? Kapatid mo si Sander? At ang mommy niyo? Alam mong maaari kang mapahamak sa pakikialam dito." Hindi sumagot agad si Zack. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang ang sasakyan ay bumabaybay sa madidilim na kalsada ng Maynila. Ang bawat ilaw ng poste na kanilang nadadaanan ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang seryosong mukha. Sa loob ng maraming taon, nanatili siyang tahimik na tagamasid sa loob ng mansyon, nakikita ang bawat pagtitiis ni Arlene at ang unti-unting paglamig ng puso ng kanyang kuya dahil sa mga manipulasyon ng kanilang ina. Hindi lahat ng kadugo ay kakampi, Arlene. Sa wakas ay tugon ni Zack. Ang kanyang tinig ay may halong pait. "Nakita ko kung paano mo ibinigay ang lahat para sa pamilyang ito. At nakita ko rin kung paano nila yon tinapak-tapakan. Ang utang na loob ko kay Sander bilang kapatid ay may hangganan, lalo na kung ang usapin ay tungkol na sa katarungan at sa kaligtasan ng mga inosente." Itinigil ni Zack ang sasakyan sa harap ng isang maliit at hindi kapans-pansing apartment sa labas ng lungsod. Malayo ito sa luho at kinang na nakasanayan ni Arlene. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang bawat sulok ng gusaling iyon ay tila isang ligtas na kuta. Habang inaalalayan niya si Arlene pagbaba, naramdaman ni Zack ang bigat ng katawan ng babae. Isang bigat na hindi lamang galing sa kanyang pagdadalang tao, kundi mula sa pasan-pasan nitong pighati. Sa loob ng tahimik na silid, seryosong tumingin si Zack kay Arlene. "Kailangan mong maintindihan, Arlene," mahina ngunit matatag niyang sabi. "Hindi titigil si Mommy hanggat hindi kanya tuluyang nasasaktan. Kapag alam nilang nandito ka pa, patuloy ka nilang guguluhin at maaari pang madamay ang mga bata."
Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Kaya ang pinakamabuting paraan para maprotektahan kayo ay magsimula kayo ng bagong buhay, malayo sa mundong alam nila. Isang buhay kung saan hindi ka na nila maaabot. Napahawak si Arlene sa kanyang tiyan. Ang protektibong instinto ng isang ina ay biglang nag-alab sa kanyang puso. Ibig mong sabihin, kailangan kong magtago? Paano ang karir ko? Paano ang buhay ko? Gagawa tayo ng bagong buhay? Mabilis na sagot ni Zack. Lumapit siya ng bahagya at hinawakan ng malamig na mga kamay ni Arlene. Ang ugnayang iyon, bagaman puno ng respeto, ay nagpadala ng kakaibang kuryente ng pag-asa sa nangihinang diwa ng babae. Magiging liyana ka, isang pintor na nagsisimula muli. At tungkol sa mga bata, huminto si Zack. Ang kanyang paghinga ay bumigat habang tinitignan ng babaeng matagal na niyang hinahangaan mula sa malayo. Ang babaeng itinuring niyang anghel sa gitna ng impyerno ng kanilang pamilya. Alam niyang ang susunod niyang sasabihin ay babago sa takbo ng kanilang kapalaran habang buhay. Huwag kang mag-alala kung wala si Sanders sa tabi mo. Mula sa araw na ito, hindi ka na mag-iisa sa pagharap sa bawat sipa nila sa loob ng iyong sinapupunan. Kung kailangang maging katuwang mo ako sa bawat hirap, gagawin ko. Mula ngayon, ako na ang kikilalaning ama ng mga batang yan sa harap ng lahat. Napasinghap si Arlene. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa tindi ng revelasyong yon. Sa labas, ang kulog ay muling umugong, tila isang selyo sa isang mapanganib at sagradong pangako na binuo sa gitna ng kadiliman. Hindi na ako ang babaeng kilala mo, Zack. Patay na si Arlene kasama ng ulan noong gabing iyon. Ang boses ni Arlene ay parang isang malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga siwang ng bintana sa kanilang maliit na bahay sa Bataan. Dito siya dinala ni Zack, isang liblib na pampang kung saan ang tanging maririnig ay ang paulit-ulit na paghampas ng mga alon sa dalampasigan na tila isang oyay para sa kanyang mga gabing walang tulog. Ang marangyang buhay sa Manila ay tila isang malabong panaginip na lamang, isang alaala ng sakit na unti-unting tinatabunan ng alat ng dagat. Sa gitna ng maliit na silid, nakatayo ang isang blankong canvas. Sa loob ng ilang linggo, nanatili itong maputi at malinis, tila nangungutya sa kawalan ng kulay sa buhay ni Arlene. Hawak niya ang isang lumang pinsel, ngunit ang kanyang mga kamay ay tumitigil sa ere. Paano niya sisimulang ipinta ang hinaharap kung ang kanyang puso ay nakakulong pa rin sa nakaraan? Ang bawat amoy ng langis ng pintura ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang studio sa mansyon kung saan madalas siyang yakapin ni Sander mula sa likod habang nagtatrabaho siya. Ngayon, ang tanging yakap na nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang sariling tiyan na unti-unti nang lumalaki at nagpapaalala sa kanya ng kanyang responsibilidad. Bumukas ang pinto at pumasok si Zack, dala ang mga supot ng sariwang prutas at gatas. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng katahimikan na hindi nakakailang, isang proteksyon na hindi humihingi ng kapalit. Inilapag niya ang mga pinamili sa mesa at lumapit kay Arlene. Pinagmamasdan ang blankong canvas. "Liana, kailangan mong kumain." Malumanay na sabi ni Zack, ginagamit ang bagong pangalan na ibinigay niya sa kanya. "Para sa mga bata, huwag mong hayaang gutumin sila dahil sa galit na nararamdaman mo para sa kanilang ama." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arlene. "Galit? Sana nga galit na lang ang nararamdaman ko, Zack. Pero ang mas masakit, mas nangingibabaw pa rin ang pangungulila. Kahit itinapon niya ako, hinahanap-hanap ko pa rin ang mukha niya sa tuwing gigising ako sa umaga." Lumapit si Zack at kinuha ang pinsel mula sa kamay ni Arlene. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo, isang pagdikit na nagpadala ng kakaibang init sa malamig na silid. Kung hindi mo kayang ipinta ang saya, ipinta mo ang sakit. Huwag mong hayaang mabulok ang damdamin mo sa loob.
Gamitin mo ang bawat patak ng luha mo bilang tinta. Ipakita mo sa mundo ang obra maestra ng isang babaeng nadurog pero hindi sumuko. Nabalik ang tingin ni Arlene sa canvas. Sa unang pagkakataon, hindi na ito mukhang blanco. Nakikita niya ang mga anino ng kanyang pighati, ang mga kulay ng kanyang pagtitiis. Dahan-dahan, sa isang matapang na galaw, isinausaw niya ang pinsel sa kulay itim at pulang pintura. Ang unang hagod ay tila isang hikbi. Ang pangalawa ay tila isang sigaw. Lumipas ang mga oras na tila mga minuto lamang. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahilang langit sa labas, isang mukha ang nagsimulang mabuo sa canvas. Hindi ito si Sander, kundi isang babaeng may mga matang puno ng apoy. Yakap-yakap ang dalawang maliit na bituin sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang unang gawa bilang Liana. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit, may nakitang lumang pahayagan si Arlene sa ilalim ng mesa na dinala ni Zach mula sa Manila. Doon, sa society page, nakita niya ang isang larawan. Si Sander, nakasuot ng formal na tuxedo, katabi si Doña Elena sa isang marangyang charity ball. Mukhang maayos ang asawa niya. Mukhang matagumpay at higit sa lahat, mukhang masaya na wala siya. Walang bakas ng lungkot o pagsisisi sa mga mata nito. Ang pagpintig ng kanyang tiyan ay naging mas mabilis. Tila nararamdaman ng mga bata ang tensyon sa kanilang ina. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puson, dahilan para mapakapit siya ng mahigpit sa gilid ng mesa. "Arlene, anong nangyayari?" tanong ni Zach. Mabilis na lumapit at inalalayan siya. Ang pahayagan, tanging naisagot ni Arlene, habang ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Ang akala ko ba hahanapin niya ako? Pero tingnan mo, Zach, masaya siya. Masaya siyang wala na ako sa buhay niya. Tumingin si Zach sa larawan at pagkatapos ay sa nagdurugong puso ni Aaron. Alam niyang ito ang sandali na dapat niyang sabihin ang katotohanan. O habang buhay na lang silang mabubuhay sa kasinungalingan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang hindi inaasahang tunog ang narinig nila mula sa labas. Ang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa harap ng kanilang bakuran, sa gitna ng hating gabi kung saan wala dapat bumibisita. Sino ang makakahanap sa kanila sa liblib na lugar na ito? Bakit mo pa ba binubungkal ang mga basurang iniwan ng babaeng yon, Sander? Huwag mong hayaang madumihan ang bago mong simula ng mga alaala ng isang taksil. Ang tinig ni Doña Elena ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng opisina ni Sander. Pumasok ang matanda na may dalang tasa ng tsa. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad at pagmamalaki. Tila isang reyna na muling nakamit ang kanyang trono matapos mapatalsik ang kaaway. Ang kanyang marangyang pabango ay humalo sa hangin, ngunit para kay Sander, ang bango nito ay tila amoy ng isang lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, hindi nakatingin si Sander sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang lumang sketchbook na natagpuan niya sa ilalim ng kanilang kama, isang gamit na hindi nadala ni Arlene sa kanyang pagmamadali. Ang bawat pahina ay puno ng mga drawing ng kanyang mukha, ng kanilang mga pangarap, at ng mga munting detalye ng kanilang pagsasama na tila ba bawat hagod ng lapis ay isang panalangin ng katapatan. Habang hinahawakan niya ang papel, tila nararamdaman niya ang init ng kamay ni Arlene, ang hapdi ng kanyang bawat paghinga, at ang bigat ng kawalan na hindi niya maipaliwanag. "Mami, 5 buwan na ang nakalipas." Mahinang sabi ni Sander, ang kanyang boses ay tila isang pagod na bulong. "Sabi mo, nakita mo siyang may kasamang ibang lalaki. Sabi mo, may mga ebidensya ka. Pero bakit sa tuwing pipikit ako, ang nakikita ko lang ay ang mga mata niyang puno ng takot? Bakit parang may mali?"
Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Elena habang inilalapag ang tsaa sa mesa. Ang pagkakamali mo, anak, ay ang pagkakaroon ng malambot na puso para sa isang babaeng ginamit lang ang ating apelyido. Ang ebidensya ay ang kanyang pag-alis ng walang imik. Kung wala siyang kasalanan, bakit siya tumakas? Bakit hindi niya ipinaglaban ang kanyang sarili? Hindi sumagot si Sander. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing nalaglag sa lupa. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang baluti na pilit na isinusuot sa kanya, ngunit sa ilalim niyon, ang kanyang budhi ay tila isang sugat na ayaw maghilom. Ang katahimikan ni Arlene bago ito umalis ay hindi dahil sa pag-amin, kundi dahil sa isang matinding pagkabigla na tila ba pinatay na siya bago pa man siya makapagsalita. Kinabukasan, habang wala si Doña Elena sa mansyon, isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagdala kay Sander sa silid ng kanyang ina. Tila may isang boses sa kanyang isipan na nag-uutos sa kanya na maghanap ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dokumento, sa loob ng isang drawer na palaging nakakunci, nakakita siya ng isang gusot na sobrang puti. Dahan-dahan ang pagbukas ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Mula sa loob ng sobre ay lumabas ang isang pirasong papel, isang ultrasound image na may petsang tumatapat sa mga huling buwan ng kanilang pagsasama. Ang pangalang nakasulat sa itaas ay malinaw, Arlene Valeriano Alcantara. Nanginig ang buong katawan ni Sander. Ang larawan ng dalawang maliliit na anino sa loob ng sinapupunan ay tila isang matinding sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Hindi ito basura. Hindi ito dumi. Ito ang kanyang mga anak. At ang petsa ay patunay na sa mga sandaling pinalayas niya ang asawa, dala-dala nito ang bunga ng kanilang pagmamahalan na pilit na itinago at ipinagkait sa kanya ng sarili niyang ina. Ang galit na naramdaman ni Sander ay tila isang apoy na biglang nagliyab. Tinutupok ang lahat ng pagtitiwalang ibinigay niya kay Doña Elena. Ang bawat luhang ibinuhos ni Arlene, ang bawat pagsusumamo nito na hindi niya pinakinggan, ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Anong ginawa ko? Ang tanging naisambit ni Sander, ang kanyang boses, ay naging isang hikbi ng pagsisisi habang mahigpit na hawak ang ultrasound image. Arlene, nasaan ka? Sa mga sandaling iyon, narinig niya ang pagbukas ng pintuan sa ibaba at ang tinig ni Doña Elena na masayang bumabati sa mga kasambahay. Ang takot na nararamdaman ni Sander ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Alam niyang nagsimula pa lamang ang tunay na laban at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang anak na madaling mauto, kundi isang amang handang pumatay at mamatay para sa kanyang pamilya. Ang bawat pintig ng puso ni Arlene ay tila isang malakas na hampas ng palakol sa kanyang buong katawan. Isang hapdi na hindi kayang tapatan ng anumang sugat na naranasan niya noon. Sa loob ng maliit na silid sa bataan, ang hangin ay naging mainit at masikip. Tila ba ang pader ay dahan-dahang lumiliit upang saksihan ang kanyang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo, patungo sa kanyang mga mata, humahalo sa mga luhang hindi na niya mabilang kung para saan pa. Para ba sa sakit ng katawan o para sa sakit ng isang pusong nag-iisa sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay? Huminga ka, Liana. Huwag kang bibitiw. Kasama mo ako. Ang boses ni Zack ay nanginginig. Bagaman pilit niyang pinapanatiling matatag ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Arlene. Ang kanyang mga palad ay basa rin ng pawis at sa loob ng kanyang dibdib ay isang matinding takot na baka hindi kayanin ng mahinang katawan ni Arlene ang bigat ng pagdadala ng dalawang buhay. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa tensyon. Ang bawat ugong ng kulog
ay tila isang babala, at ang bawat hagupit ng hangin sa bubong na yari sa nipa ay nagpapaalala sa kanila kung gaano sila kalayo sa anumang ospital. Sa gitna ng kanyang matinding paghihirap, ang isip ni Arlene ay nagsimulang maglakbay sa mga pasilyo ng nakaraan. Sa bawat bugso ng sakit, ang mukha ni Sander ang kanyang nakikita. Ang mga mata nito noong sila ay masaya pa, ang paraan ng paghaplos nito sa kanyang buhok, at ang pangakong hinding-hindi siya iiwan. Isang mahaba at masakit na ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na puno ng pangungulila at pait. Sander, bakit wala ka dito? Ang sakit, Sander. Ang sakit-sakit. Ang bulong ni Arlene sa gitna ng kanyang deleryo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame, ngunit ang nakikita ay ang silid na dapat sana ay pinagsaluhan nila ng asawa. Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Sander ay tila isang kutsilyo na bumaon sa puso ni Zack, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ni Arlene. Sa halip, mas lalo pa niyang hinigpitan ang hawak dito. Tila ba ipinapasa niya ang sarili niyang lakas sa babaeng mahal niya. Andito ako, Arlene. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, andito ako. Bulong ni Zack, ang kanyang boses ay naging isang panalangin sa gitna ng kadiliman. Ang huling bugso ng sakit ay tila isang pagsabog ng liwanag at dilim sa paningin ni Arlene. Ibinuos niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa braso ni Zack hanggang sa magmarka ang kanyang mga kuko. Isang huling sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na naglalaman ng lahat ng galit, pag-asa, at sakripisyong pinagdaanan niya sa loob ng nakalipas na mga buwan. At pagkatapos, sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan at ang nakakangilong tunog ng kulog, isang bagong himig ang narinig. Isang manipis at gumaralgal na iyak ang pumuno sa silid. Sinundan agad ng isa pa. Ang mga tunog na yon ay tila mga anghel na umawit sa gitna ng impyerno. Ang pag-iyak ng mga sanggol ay humalo sa tunog ng kalikasan, tila isang deklarasyon na sa kabila ng lahat ng kasamaan at pagtatraidor, ang buhay ay nagpapatuloy. Nang ilapag ng komadrona ang dalawang maliit at mamula-mulang sanggol sa dibdib ni Arlene, ang lahat ng sakit ay tila biglang naglaho. Ang init ng kanilang mga balat ay tila isang gamot na naghilom sa lahat ng sugat ng kanyang kaluluwa. Tumingin si Arlene sa kanilang mga mukha, ang hugis ng kanilang mga labi, ang kurba ng kanilang mga ilong. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng lalaking bumasag sa kanyang puso. Sander, ang mahinang bulong ni Arlene habang hinahalikan ang maliliit na noo ng kanyang mga anak. Kamukhang kamukha niyo ang ama niyo. Tumingin si Zack sa mag-iina. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Masaya siya na ligtas sila, ngunit ang pagkakahawig ng mga bata kay Sander ay isang permanenteng paalaala na kahit anong gawin niya, palaging may bahagi ng kanyang kapatid na mananatili sa buhay ni Arlene. Sa labas, ang bagyo ay nagsimula nang humupa, ngunit alam ni Zack na ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang sa oras na ang mga batang ito ay magsimulang maghanap ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Lumipas ang 5 taon na tila mga bakas ng paa sa dalampasigan na dahan-dahang binubura ng tubig. Ngunit ang mga alaala sa puso ni Arlene ay nananatiling malalim at hindi natitinag. Ang Bataan, na dati ay isang lugar ng pagtatago, ay naging isang paraiso ng katahimikan para sa kanya at sa kanyang dalawang anghel, sina Nathan at Nika. Sa loob ng 5 taon, ang bawat pagsikat ng araw ay isang paalala ng kanyang muling pagsilang bilang si Liana, ang misteryosong pintor na ang mga gawa ay nagsisimulang kilalanin sa mga gallery sa Manila, bagaman walang nakakaalam sa tunay niyang mukha. Isang maaliwalas na umaga, pinagmamasdan ni Arlene ang kanyang mga anak na nagtatakbuhan sa buhanginan. Ang tunog ng kanilang mga tawa
ay tila mga kampanilyang nagbibigay ng buhay sa tahimik na baybayin. Si Nathan, na may mga matang kasing talim at kasing lalim ng kay Sander, ay abalang nagtatayo ng kastilyong buhangin. Si Nika naman, na nakuha ang matatamis na ngiti ng kanyang ama, ay masayang namumulot ng mga kabibe. Sa bawat galaw ng mga bata, nakikita ni Arlene ang anino ng lalaking pilit niyang kinalilimutan. Ang sakit ay nandoon pa rin, tila isang munting tinik na bumaon ng malalim. Ngunit ang pagmamahal niya sa mga anak ang nagsisilbing baluti niya laban sa pait ng nakaraan. Mama, tingnan mo. May nahanap akong kulay asul na bato. Masayang sigaw ni Nika habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang maliliit na paa nito ay lumilikha ng mga munting talsik ng tubig sa buhangin. Niyakap ni Arlene ang anak at hinalikan ito sa noo. Ang ganda naman yan. Parang ang mga mata mo kapag masaya ka. Malambing niyang tugon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Masyado niyo nang kinukulit ang mama niyo. Baka mapagod ang mga munting kamay na yan. Biro ni Zach habang papalapit. Dala ang ilang gamit sa pagpipinta ni Arlene. Papa Zach! Sabay na sigaw ng dalawang bata at mabilis na yumakap sa mga binti ng lalaki. Ang tagpong iyon ay sapat na sana para sa sino mang nanonood upang sabihing sila ay isang perpektong pamilya. Sa loob ng 5 taon, si Zach ang tumayong haligi ng kanilang tahanan. Siya ang nag-alaga sa kanila, nagbigay ng proteksyon at nagmahal sa mga bata na tila ba tunay niyang mga anak. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang mga mata ni na Arlene at Zach, may isang pader na hindi kayang tibagin ng pasasalamat. Alam ni Zach na ang puso ni Arlene ay parang isang pinturang tuyo na sa canvas. Mahirap nang baguhin, mahirap nang burahin ang mga naunang guhit. Salamat, Zach. Hindi ko alam kung nasaan kami ngayon kung wala ka. Mahinang sabi ni Arlene habang kinukuha ang kanyang mga pinsel. Alam mo namang wala akong hiling kundi ang makita kayong ligtas. Tugon ni Zach. Ang kanyang boses ay may halong lungkot na pilit niyang itinatago sa likod ng isang ngiti. Nga pala, tumawag ang gallery sa Manila. Gusto nilang itampok ang pinakabago mong gawa para sa isang malaking exhibit sa susunod na buwan. Ito na ang pagkakataon mong makilala ng tuluyan bilang Silyana. Natigilan si Arlene. Ang pagpunta sa Manila ay nangangahulugan ng paglapit sa panganib sa mga taong pilit niyang tinatakasan. Ngunit kailangan niya ito para sa kinabukasan ni Nathan at Nika. Hindi siya maaaring habambuhay na magtago sa anino ng dagat. Samantala, sa kabayanan ng Makati, sa loob ng isang malamig at napakalaking opisina, nakatayo si Sander sa harap ng malawak na bintana. Ang kanyang anyo ay mas seryoso at mas matanda tignan kaysa noong huli silang magkita ni Arlene. Ang marangyang buhay na meron siya ay tila isang hawlang ginto. Sa loob ng 5 taon, hindi siya tumigil sa paghahanap. Ngunit tila ba naging bula si Arlene na naglaho sa gitna ng ulan. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan ay ang lumang ultrasound image na palagi niyang dala-dala sa kanyang pitaka. Pumasok si Doña Elena sa silid. Ang bawat hakbang nito ay puno pa rin ng kayabangan. Bagaman ang kanyang mukha ay nagsisimula na ring kakitaan ng mga guhit ng katandaan. Sander, hanggang kailan mo ba parurusahan ang sarili mo? 5 taon na ang nasayang dahil sa babaeng iyon. Maraming mas karapat dapat na ikasal sa'yo, mga babaeng may pangalan at yaman. Tumingin si Sander sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon, kundi pagkamuhi. Ang yaman at pangalan na sinasabi mo, Mommy, ay wala pang kasing halaga ng isang ngangiti ni Arlene na ninakaw mo sa akin. Huwag mo akong diktahan dahil sa oras na mahanap ko sila, asahan mong mawawala ang lahat ng kinakapitan mong kapangyarihan. Isang araw, habang binabasa ni Sander ang isang sikat na magazine tungkol sa sining,
Isang painting ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang pamagat nito ay Ang Unang Pintig ng Ulan. Ang estilo ng pagpinta, ang paraan ng paggamit ng mga kulay, na tila ba bawat hagod ay isang hikbi. Pamilyar ito sa kanya. Napakapit siya ng mahigpit sa magazine nang makita ang pirma sa ibabang bahagi ng painting. Liana, hindi siya maaaring magkamali. Ang kaluluwang nasa likod ng obrang iyon ay ang babaeng matagal na niyang pinaghahanap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Sander ang isang munting apoy ng pag-asa na nagliyab sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung nasaan ang artistang ito, ngunit gagawin niya ang lahat upang makaharap ito sa nalalapit na exhibit sa Manila. Ang bawat hakbang ni Arlene sa makintab na sahig ng galerya sa Makati ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang bulungan ng mga elitistang panauhin ay tila mga anino ng nakaraan na sumasakal sa kanyang paghinga. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na gown at isang manipis na belo na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Isang maskara para sa misteryosong pintor na si Liana. Sa tabi niya, suot ang isang formal na suit, ay si Zack. Ang higpit ng pagkakahawak ni Arlene sa braso ni Zack ay sapat na upang malaman ng lalaki na ang bawat sandali sa loob ng silid na yon ay isang matinding laban para sa kanya. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Zack. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na pilit na pinapanatiling matatag si Arlene sa gitna ng unos. Kailangan ko lang itong tapusin, Zack, para sa mga bata, para sa kinabukasan natin. Tugon ni Arlene, bagaman ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas na makalabas sa kanyang dibdib. Sa kabilang dako ng galerya, ang kanyang mga anak ay pansamantalang iniwan sa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang yaya sa isang pribadong silid sa itaas. Malayo sa mapanuring mga mata ng publiko. Sa gitna ng malawak na silid, nakatayo ang pinakatampok na obra ng gabi, ang painting na pinamagatang Ang Pintig na Itinaboy. Ito ay isang malaking canvas na nagpapakita ng isang babaeng nakatayo sa ilalim ng ulan, yakap ang isang tila naglalahong anino ng isang sanggol. Ang mga kulay ay madidilim, ngunit may isang munting liwanag sa gitna na tila simbolo ng pag-asa. Ang bawat hagod ng pinsel ay puno ng pait at pagsisisi, sapat na upang mapatigil ang sinumang tumitingin dito. Hindi nagtagal, bumukas ang malaking pinto ng galerya at pumasok ang isang lalaki na nagpatahimik sa paligid. Si Sander. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na agos na tumalos sa lahat ng ingay sa silid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yabang, ngayon ay tila mga malalim na balon ng kalungkutan. Hindi niya pinansin ang mga taong bumabati sa kanya. Ang kanyang paningin ay diretso lamang sa dulo ng silid, kung saan nakasabit ang obra ni Liana. Dahan-dahang lumapit si Sanders sa painting. Ang bawat hakbang niya ay tila nararamdaman ni Arlene sa kanyang sariling katawan. Nang makarating siya sa harap ng canvas, tumigil ang mundo para sa kanya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas, tila gustong haplusin ang tuyong pintura, ngunit agad din niyang ibinaba nang maalala kung nasaan siya. Ang bawat detalye ng painting, ang paraan ng pagguhit sa mga patak ng ulan, ang kurba ng balikat ng babae, ay tila isang liham na isinulat para sa kanya. Arlene! Ang mahinang bulong ni Sander na tanging siya lamang ang nakakarinig. Ang sakit na naramdaman niya sa mga sandaling iyon ay higit pa sa anumang pisikal na sugat. Alam niya, ramdam niya sa kanyang kaluluwa na ang pinsel na gumuhit nito ay hawak ng babaeng kailanman ay hindi nawala sa kanyang isipan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, lumingon si Sander at nagtagpo ang kanilang mga mata. Bagaman may belo si Arlene, ang lalim ng kanyang tingin ay hindi kayang itago ng anumang tela. Ang kuryenteng dumaan sa pagitan nila ay tila isang pagsabog ng mga alaala.
ng mga yakap, ng mga halik, at ng huling gabi kung kailan itinapon ni Sander ang lahat. "Excuse me, Miss Liana." Ang boses ng isang reporter ay bumasag sa katahimikan. "Maaari po ba naming malaman kung ano ang inspirasyon sa likod ng napakagandang obrang ito?" Huminga ng malalim si Arlene. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may halong pait na hindi maikakaila. "Ang inspirasyon ko ay ang katotohanan na ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa taong nangakong poprotektahan ka, ngunit siya pang unang bumitaw sa gitna ng bagyo." Napatigilan si Sanders sa narinig. Ang bawat salita ni Arlene ay tila mga palaso na bumaon sa kanyang puso. Lalapit na sana siya, handang isigaw ang pangalan ng asawa, nang biglang lumitaw si Doña Elena sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita at panghahamak. "Ano ba itong pinapanood natin, Sander? Basura ang sining na ito, puno ng kadramahan. Tara na, may mas mahahalagang tao tayong dapat batiin," mariing sabi ng matanda habang hinahawakan ang braso ng anak. Ngunit bago pa man makasagot si Sander, narinig ang isang munting tinig mula sa itaas ng hagdanan ng galerya. Isang maliit na batang lalaki ang tumatakbo pababa. Suot ang isang munting tuxedo na tila ba isang munting bersyon ni Sander. "Papa Zach! Mama! Gusto ko na pong umuwi!" Sigaw ng bata. Napako ang tingin ni Sander sa bata. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mukha ng bata, ang hugis ng kanyang mga mata, at ang paraan ng kanyang pagtakbo. Lahat ay tila isang salamin ng kanyang sariling pagkabata. Tumingin si Sander kay Arlene, pagkatapos kay Zach na agad na binuhat ang bata, at muli sa kanyang ina na ngayon ay maputla na tila nakakita ng multo. Sino ang batang yan?" Ang nangangatal na tanong ni Sander. Ang kanyang paningin ay nagpapalipat-lipat sa bata at kay Arlene. Ang bawat pintig ng puso ni Sander ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib habang nakatitig sa batang karga ni Zach. Ang hangin sa loob ng galerya ay biglang naging malamig at manipis. Tila ba ang lahat ng oxygen ay hinigop ng matinding pagkagulat na bumabalot sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali. Ang bawat kurba ng mukha ni Nathan, ang paraan ng pagkunot ng noo nito, at ang mga matang tila may dalang sariling bagyo. Ito ay ang mga katangiang nakikita ni Sander sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. "Nathan, anak, huwag kang maingay. May mga tao tayong kinakausap." Ang malambing ngunit may awtoridad na tinig ni Zach ay tila isang kulog na gumising sa diwa ni Sander. "Papa!" Ang salitang iyon ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Sander. Tumingin siya kay Zach, pagkatapos ay kay Arlene, na nananatiling nakatayo nang matuwid sa likod ng kanyang belo. Ang katahimikan ni Arlene ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ay ang katahimikan ng isang babaeng matagal nang kinalimutan ng kanyang pag-iral. "Sino ang batang yan, Zach? Bakit kamukha ko siya?" Ang boses ni Sander ay gumaralgal, puno ng pait at matinding pagkalito. Humakbang siya ng isa, tila hihilahin ang bata mula sa mga bisig ng kanyang kapatid, ngunit agad siyang hinarangan ni Arlene. "Huwag mong subukang hawakan ang anak ko, Sander." Ang boses ni Arlene ay kasing lamig ng yelo na kinuha mula sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Wala na ang lambing na dati ay nagpapatulog kay Sander sa gabi. Ang naroon ay ang matigas na pader ng isang inang handang pumatay para sa kanyang supling. "Anak mo? Arlene, tignan mo siya. Tignan mo ang mga mata niya." Sigaw ni Sander, hindi na inaalala ang mga taong nakatingin sa kanila. "Ito ba ang dahilan kung bakit ka naglaho? Para itago sa akin ang sarili kong dugo at laman?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Elena na ngayon ay nakarecover na mula sa kanyang pagkagulat. Lumapit ang matanda at hinawakan ang braso ni Sander ng mahigpit.
Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa balat ng anak. Sander, huwag kang maging katawa-tawa. Maraming bata ang magkakamukha sa mundong ito. Baka nakakalimutan mo kung paano tayo niloko ng babaeng yan noon. Malamang ay pakana na naman ito para makakuha ng atensyon at pera mula sa atin. Tumingin si Arlene kay Doña Elena at sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang belo. Ang kanyang mukha ay tila isang obra maestra ng pait at katatagan. Ang mga mata niya ay diretso sa matanda, walang kahit anong takot. Hindi lahat ng tao ay katulad mo, Doña Elena, na ang tanging pinapahalagahan ay ang kinang ng ginto at ang dumi ng reputasyon. Ani Arlene, ibinaling niya ang tingin kay Sander at ang bawat salita niya ay tila isang hatol ng kamatayan. 5 taon na ang nakalipas nang itapon mo ako sa gitna ng ulan. Noong mga sandaling iyon, hindi mo tinanong kung nasaan ang mga anak mo. Pinili mong maniwala sa mga kasinungalingan kaysa sa babaeng nangako sa iyo ng habang buhay. Kaya huwag kang magtanong ngayon kung sino ang batang ito. Dahil para sa kanya, si Zack ang amang nagligtas sa kanya. At ikaw ay isang estranghero lamang na may mukhang katulad ng sa kanya. Arlene, pakiusap. Mag-usap tayo ng maayos. Pagsusumamo ni Sander, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Ang kanyang buong pagkatao ay tila dinudurog sa pagitan ng hoyhan at ng katotohanang nasa harapan niya. Ngunit bago pa man makasagot si Arlene, muling narinig ang tinig ni Nathan. Papa Zack, sino po ang lalaking yan? Bakit po siya umiiyak? Yumakap ang bata sa leeg ni Zack. Tila naghahanap ng proteksyon mula sa tensyong hindi niya lubos na nauunawaan. Hinalikan ni Zack ang noo ng bata, isang aksyon na puno ng tunay na pagmamahal, at tiningnan ng kanyang kapatid nang may halong awa at babala. Tara na, Liana. Hindi naligtas dito para sa mga bata, sabi ni Zack. Tinalikuran nila si Sander at ang kanyang ina. Naglakad patungo sa exit ng galerya habang ang bawat hakbang nila ay tila tunog ng isang pintong tuluyan nang nagsasara. Naiwan si Sander na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang puso ay tila isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo pa. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay abala sa pag-aayos ng kanyang sarili na tila walang nangyari. Sa mga sandaling iyon, isang matinding desisyon ang nabuo sa isipan ni Sander. Kung kailangang sunugin ko ang buong mundo para mabawi sila, gagawin ko. Ang bulong ni Sander sa sarili, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa papalayong anino ng babaeng kaisa-isang minahal niya. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang panig ng lungsod, may isang pangtawag ang natanggap ni Doña Elena. Isang tawag na naglalaman ng isang lihim na maaaring tuluyang pumatay sa anumang pag-asa ng rekonsilyasyon. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang masangsang na halimuyak ng pabango ni Doña Elena ay tila isang lason na dahan-dahang lumalason sa hangin sa loob ng maliit na studio ni Arlene. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay mapanghusgang naglalakbay sa mga canvas na puno ng kulay at emosyon. Para sa kanya, ang mga obrang ito ay hindi sining, kundi mga basura ng isang babaeng pilit na umaakyat sa lipunang hindi naman siya kabilang. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay na puno ng diamante ay lumilikha ng isang mahinang kalansing, isang tunog na nagpapaalala kay Arlene ng mga kadenang sumakal sa kanya noong siya ay nakatira pa sa mansyon. I must admit, Arlene, you've become quite a storyteller with your brushes. Simula ni Doña Elena, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan at pangungutya. Ngunit alam nating dalawa na ang lahat ng ito ay isang palabas lamang, isang drama para makuha muli ang loob ni Sander. Tell me, magkano ba ang kailangan mo para itigil na ang kahibangang ito?
Napatigil si Arlene sa kanyang pag-aayos ng mga pinsel. Hinarap niya ang matanda nang may matatag na tingin. Isang katatagang hindi niya naramdaman 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit hindi na ito dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na pilit niyang kinokontrol. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay may katapat na halaga, Doña Elena. Mahinang tugon ni Arlene, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng dignidad. Ang mga painting na nakikita nyo ay ang mga piraso ng kaluluwa ko na sinubukan niyong durugin, at ang mga anak ko, sila ang buhay na patunay na nagkamali kayo sa pag-aakalang kaya nyo kaming itapon na parang basura. Isang nakakaasar na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Arlene. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kalupitan. Huwag kang mapagkunwari, Arlene. You were a gold digger then, and you're a gold digger now. Ginamit mo pa ang kapatid ng asawa mo para protektahan ka? How pathetic. Alam mo ba ang pinsalang idinudulot mo sa pamilya ko? Ang gulo na ginagawa mo sa isipan ni Sander. Kumuha si Doña Elena ng isang checkbook mula sa kanyang mamahaling bag. Sa isang mabilis at mapagmataas na galaw, sumulat siya ng isang halaga na sapat na upang makabili ng isang marangyang mansyon. Inilapag niya ang pirasong papel sa ibabaw ng lamesang puno ng pintura. Ang kanyang mga mata ay nanunubok. Ayan, 50 milyong piso. Kunin mo ang mga bata at bumalik kayo sa kung anong butas man kayo nanggaling. Huwag na kayong magpapakita pa kay Sander. This is for your own good, Arlene. Huwag mong hintayin na ako mismo ang gumawa ng paraan para mawala kayo ng tuluyan. Tumingin si Arlene sa checking nasa harap niya. 5 taon na ang nakalipas, baka nanginginig pa siya sa takot at tinanggap ito para lamang mabuhay. Ngunit ngayon, ang checking iyon ay tila isang maruming basahan sa kanyang paningin. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel, ang kanyang mga daliri ay hindi man lang nanginig. Sa harap ng nanlalaking mga mata ni Doña Elena, dahan-dahang pinunit ni Arlene ang tseke sa maliliit na bahagi at hinayaan ang mga piraso na malaglag sa sahig, gaya ng mga patak ng ulan nung gabing pinalayas siya. Hindi mabibili ng pera ang bawat luhang inubos ko sa gitna ng gabi, Doña Elena. Ang bawat salita ni Arlene ay tila isang sampal sa katayuan ng matanda. Hindi nito mababayaran ang bawat sipa ng mga anak ko na hindi naramdaman ng kanilang ama dahil sa inyo. Umalis na kayo sa studio ko bago ko patawagin ang security. At isa pa, sabihin niyo kay Sander, kung gusto niyang makita ang mga anak niya, siya ang pumunta rito. Hindi ang kanyang nanay na walang ibang alam, kundi mandiri sa sariling apo. Nanginginig sa galit si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay naging mapula sa tindi ng insultong natanggap. Magsisisi ka, Arlene! Sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin kasama ang mga bastardo mong anak. Nang bumukas at sumara ang pinto ng may matinding puwersa, naiwan si Arlene na mag-isa sa silid. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina at napaupo siya sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gumaralgal. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Si Zack. Kanina pa pala ito nakatayo sa anino, nakikinig sa bawat salita. Lumuhod si Zack sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na nagpaparamdam na hindi na siya kailanman mag-iisa sa laban na ito. Gayunpaman, sa labas ng studio, sa loob ng isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat, ay may isa pang pares ng mga mata na nakasaksi sa lahat. Si Sander. Kanina pa siya sumunod sa kanyang ina, at ang bawat salitang binitawan ni Arlene, ang bawat insulto ng kanyang ina, ay narinig niya sa pamamagitan ng nakabukas na bintana. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang harapan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sander ang tunay na halimaw na nagpapatakbo ng kanyang buhay.
Isang malakas na tunog ng kamaong tumama sa panga ang bumasag sa katahimikan ng madilim na parking lot sa labas ng studio ni Arlene. Napasandal si Zack sa gilid ng kanyang sasakyan. Ang kanyang ulo ay nayanig sa tindi ng biglang atake. Ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway, isang pamilyar na pait na tila sumisimbolo sa pait ng kanilang ugnayan bilang magkapatid. Hayop ka, Zack! Kapatid kita! Pinagkatiwalaan kita! Ang boses ni Sander ay tila isang nagngangalit na hayop. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at matinding paninibugho. Ang bawat hininga niya ay gumaralgal. Tila ba ang hangin sa kanyang paligid ay nagliliyab. 5 taon. 5 taon mong itinago sa akin ang asawa ko. Ang mga anak ko. Paano mo nasikmurang makita akong nagdurusa habang ikaw nagpapakasaya sa piling ng pamilyang dapat ay sa akin? Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Zack. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagkamuhi at pagkadismaya ang nakikita ni Sander. Asawa mo? Pamilya mo? Ang boses ni Zack ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Nasaan ka noong gabing pinalaya siya sa gitna ng ulan? Nasaan ka noong halos mamatay siya sa panganganak dahil wala siyang pambili ng gamot at walang kasama sa ospital? Naging kapatid ba kita nung hinayaan mong tapakan ni Mommy ang dangal ni Arlene? Lalapit muli si Sander para sa isa pang suntok, ngunit sa pagkakataong ito ay mabilis na nahuli ni Zack ang kanyang bisig. Ang lakas ng dalawang lalaki ay nagbabanggaan. Tila ba ang parking lot ay naging isang arena ng mga huling sandali ng kanilang pagkakaibigan. Huwag mo akong sisihin sa mga pagkukulang mo, Sander, sigaw ni Zack. Itunulak niya ang kapatid ng may matinding puwersa. Itinago ko sila dahil iyon ang hiling ni Arlene. Itinago ko sila dahil kung hindi ko ginawa iyon, baka wala na ang mga batang yun ngayon dahil sa kasamaan ni Mommy. At ikaw na duwag na hindi man lang nagawang manindigan para sa babaeng mahal mo. Wala kang karapatang tawagin silang sayo. Napatigil si Sander. Ang bawat salita ni Zack ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang budhi. Ang katotohanang siya ay naging duwag ay isang sugat na hindi niya kayang itanggi. Ngunit ang sakit ng makitang si Zack, ang tinatawag na papa ng kanyang mga anak, ay isang laso na hindi niya kayang lunukin. Mahal ko siya, Zack. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Ang boses ni Sander ay biglang lumambot, napalitan ng isang desperadong pagsusumamo. Pakiusap, kapatid. Hayaan mo na akong bumawi. Ibigay mo na sila sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Zack. Lumapit siya ng dahan-dahan kay Sander hanggang sa ang kanilang mga noo ay magkadikit na. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Iyan ang problema sa'yo, Sander. Akala mo lahat ng bagay ay maaari mong hingin o bilhin. Bulong ni Zack. Ang bawat salita ay puno ng matinding revelasyon. Pero huli na ang lahat. Dahil sa 5 taon na wala ka, ako ang naging sandigan niya. Ako ang naging ama ng mga anak mo. At higit sa lahat, huminto si Zack. Ang kanyang paghinga ay bumigat habang iniisip ang bawat sakripisyong ginawa niya para kay Arlene. Ang bawat gabi na pinigil niya ang sariling damdamin dahil sa respeto sa kanyang kapatid. Ngunit ang gabing ito, ang dulo ng lahat ng pagpipigil. Mahal ko rin siya, Sander. Matagal na. At sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hahayaang makuha mo pa. Dahil mas karapat-dapat ako sa kanya kaysa sa isang lalaking marunong lang magmahal kapag huli na ang lahat. Ang bawat salita ni Zack ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Sander. Ang kompetisyon sa pagitan ng magkapatid ay hindi na lamang tungkol sa negosyo o sa atensyon ng kanilang ina. Ito ay naging isang madugong laban para sa puso ng iisang babae. Bago pa man makasagot si Sander, isang malakas na busina ng sasakyan
ang umalingaw-ngaw sa parking lot. At mula sa dilim ay lumitaw ang sasakyan ni Doña Elena. Ang matanda ay nakatingin sa kanila mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay pununo ng isang mapanganib na ngiti na tila ba ang gulo ng kanyang mga anak ay ang kanyang pinakahihintay na palabas. Isang pirasong papel lang, Sander. Tinalikuran mo na ang sarili mong ina? Ganyan ba kita pinalaki? Para maging aso ng babaeng yan? Ang tinig ni Doña Elena ay pumutok sa loob ng engranding sala ng mansyon, tila isang latigo na humahagupit sa bawat sulok ng silid. Nakatayo siya sa gitna ng mga mamahaling antigong kasangkapan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa tindi ng galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Sander. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa mga dokumentong nakuha niya mula sa klinika ni Dr. Mendoza, ang doktor na binayaran ng kanyang ina 5 taon na ang nakalipas upang selyuhan ang kasinungalingan. Dahan-dahang itinaas ni Sander ang mga papel. Ang bawat pahina ay tila isang matalim na ebidensya ng kanyang sariling pagkakamali. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kampana na pilit na tumutunog sa gitna ng katahimikan. Ang bawat salitang nakasulat sa orihinal na medical records ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Dahilan para maging mahirap ang bawat paghinga. Papel. Ito ba ang tinatawag mong isang pirasong papel lang, Amami? Ang boses ni Sander ay gumaralgal, puno ng pait, na hindi na kayang itago. Ito ang katotohanang pinatay mo. Ito ang buhay ni Arlene at ng mga anak ko na itinapon mo sa basura para lang sa pride mo. Paano mo nasikmurang bayaran ang doktor para sabihing, hindi ko anak ang dinadala ni Arlene? Paano mo nagawang matulog ng mahimbing gabi-gabi habang alam mong may 2 apo kang nagugutom at walang ama? Isang mapait at sarkastikong tawa ang kumawala kay Doña Elena. Inilapag niya ang kanyang tasa ng tsa sa mesa ng may matinding puwersa. Lumikha ito ng isang matinis na tunog na tila bahudyat ng digmaan. Lumapit siya kay Sander. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kapangyarihan at kawalan ng pagsisisi. Ginawa ko yon para sa iyo, Sander. Para sa pamilyang ito. Sigaw ng matanda. Ang bawat salita ay puno ng gaslighting na tila ba siya pa ang biktima. Ang babaeng yon ay walang idudulot sa iyo, kundi kahihiyan. Isang hamak na pintor na walang pangalan, isang babaeng kasing pobre ng daga. Hindi siya nababagay sa Alcantara. Nilinis ko lang ang daanan mo para makahanap ka ng mas karapat-dapat. Dapat mo pa nga akong pasalamatan dahil inalis ko ang lason sa buhay mo. Naramdaman ni Sander ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang lason na sumasakal sa kanyang pagkatao. Ang imahe ni Arlene na umiiyak sa ilalim ng ulan, ang mukha ng kanyang mga anak na naghahanap ng ama, ang lahat ng iyon ay nagmistulang isang pelikula na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Dinudurog ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa. Lason, ang tanging lason sa pamilyang ito ay ikaw, Mami. Ang boses ni Sander ay naging malamig at matatag. Isang katatagang nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagsisisi. Inisip ko noon na ang pagiging mabuting anak ay ang pagsunod sa lahat ng gusto mo. Pero dahil sa bulag na pagsunod na yon, nawala sa akin ang lahat ng mahalaga. Pinatay mo ang pagkatao ko noong gabing pinalayas mo si Arlene. Dahan-dahang kinuha ni Sander ang kanyang susi ng sasakyan at ang mga dokumento. Tinalikuran niya ang kanyang ina. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila pagtatapon ng lahat ng yaman at kapangyarihang dati ay pinahahalagahan niya. Saan ka pupunta? Sander! Bumalik ka rito. Huwag mo akong talikuran. Hiyaw ni Doña Elena, ang kanyang boses ay naging matinis sa takot na mawalan ng kontrol.
Ngunit hindi lumingon si Sander. Lumabas siya sa malaking pinto. Hinayaang ang hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang pangakong nabuo. Isang pangakong hinding-hindi na niya bibitawan. Gayunpaman, sa likod ng kanyang pag-alis, kinuha ni Doña Elena ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit habang dinadayal ang isang numero. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong kasamaan. Gawin niyo na ang pinaplano natin. Siguraduhin niyong hindi makakarating ang babaeng iyon sa susunod na araw at ang mga bata, kunin niyo sila. Dalhin niyo sila sa akin. Kung hindi mapapa sa akin ang anak ko, sisiguraduhin kong sa akin mapupunta ang mga apo ko sa ayaw at sa gusto ni Arlene. Habang nagmamaneho si Sanders sa gitna ng dilim, hindi niya alam na ang kanyang ina ay naglatag na ng isang bitag na maaaring tuluyang kumitil sa buhay ng kanyang pamilya. Isang madugong kabanata ang malapit ng magbukas at ang oras ay mabilis na nauubos. Arlene, kahit isang pagkakataon lang, pakiusap, buksan mo ang pinto. Handa akong lumuhod sa harap mo habang buhay, mapatawad mo lang ako. Ang boses ni Sander ay tila isang basag na huni sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Isang tunog na puno ng pait at matinding pagsisisi. Nakasandal si Arlene sa kabilang panig ng pinto. Ang kanyang likod ay lapat na lapat sa malamig na kahoy na tila ba ito ang tanging pader na naghihiwalay sa kanya mula sa isang nakaraan na handa siyang lamunin muli. Ang bawat salita ni Sander ay tila mga martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Dinudurog ang bawat bahagi ng katatagan na pilit niyang binuo sa loob ng 5 taon. Sa loob ng madilim na sala, ang tanging liwanag ay nagmumula sa munting lampara sa tabi ng mga painting ni Nathan at Nika. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng ulan na humahampas sa bubong. Isang tunog na nagpapaalala kay Arlene sa gabi kung kailan siya itinaboy na parang dumi sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng kirot na idinudulot ng boses ng asawa sa labas. Hindi sapat ang pagluhod mo, Sander. Mahinang bulong ni Arlene. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa tindi ng emosyon na pilit niyang ikinukulong. Ang bawat patak ng ulan, noong gabing pinalayas mo ako ay katumbas ng bawat luhang inubos ko para mabuhay ang mga anak ko nang wala ka. Saan ka noong mga sandaling akala ko ay katapusan ko na? Ngayong maayos na kami, bakit kailangan mo pang bumalik? Sa labas, dahan-dahang lumuhod si Sander sa basang semento. Ang marangya niyang suot ay basang-basa na. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo. At ang kanyang mga mata ay malabo na dahil sa halo ng ulan at tunay na luha. Ang bawat hapdi ng lamig na tumatagos sa kanyang balat ay tila isang parusa na malugod niyang tinatanggap. Ang kanyang puso ay tila isang sugat na pilit na binubuksan ng bawat alaala ng kanyang kawalang katarungan kay Arlene. Alam kong wala akong karapatan, Arlene. Alam kong naging duwag ako. Pagsusuma mo ni Sander, ang kanyang boses ay naging isang hikbi na tila ba ang kanyang buong pagkatao ay gumuho na sa harap ng pintuan. Pero nalaman ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Mommy. Pinalayas ko na siya sa buhay ko, Arlene. Pakiusap. Hayaan mo lang akong makita ang mga anak ko. Hayaan mo lang akong patunayan na kaya kitang mahalin ng higit pa sa buhay ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Arlene habang ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pag-ibig na sinasabi ni Sander ay tila isang maruming salita sa kanyang pandinig. Ang tiwalang nasira ay hindi katulad ng isang basag na florera na maaaring idikit muli. Ito ay tila isang sinunog na papel na naging abo na at tinangay na ng hangin. Ang pag-ibig ay hindi lang salita. Sandere, ang pag-ibig ay paninindigan.
At noong kailangan kita, pinili mong talikuran ako. Mariing sabi ni Arlene. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng pinalidad. Umalis ka na. Huwag mo nang gambalain ang katahimikan namin. May kanya-kanya na tayong mundo ngayon at sa mundong binuo ko, wala ka ng puwang. Nanatili si Sanders sa labas. Ang kanyang noo ay nakasandal sa pinto. Tila ba sa pamamagitan yon ay mararamdaman niya ang init ni Arlene. Lumipas ang mga oras, tumila ang ulan, at nagsimulang sumilay ang unang liwanag ng umaga, ngunit hindi siya umalis. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw. Ang kanyang labi ay maputla, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Para sa kanya, ang bawat sandali ng paghihintay ay isang hakbang patungo sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, sa di kalayuan, isang itim na van ang tahimik na nakaparada sa ilalim ng isang puno ng mangga. Sa loob nito, ang dalawang lalaking may malulupit na mukha ay abalang nagmamasid sa bawat galaw ni Sander. Hawak ng isa, ang isang larawan ni Nathan at Nika. Ang kanilang mga munting muka ay may pulang marka ng X. Hayaan niyo muna siyang mapagod. Bulong ng isang lalaki sa radyo. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Kapag nakatulog na ang lalaki, doon natin kukunin ang mga bata. Utos ng matanda, walang dapat makaligtas na saksi. Sa loob ng bahay, hindi alam ni Arlene na ang kanyang pagtanggi kay Sander ay maaaring naging huling pagkakataon niya para sa proteksyon. Ang katahimikan ng umaga ay tila isang mapayapang maskara para sa isang panganib na malapit nang sumabog. Ang buhay ng kanyang mga anak ay nakabitin sa isang manipis na sinulid at ang oras ay mabilis na nauubos habang si Sander ay unti-unti nang nawawalan ng malay dahil sa pagod at ginaw sa labas ng pinto. Ang bawat hininga ni Sander ay tila isang piraso ng yelo na dumadaan sa kanyang lalamunan. Bawat lunok ay may kasamang hapdi ng lagnat at pagod. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon, ngunit hindi ito sapat upang painitin ang kanyang nangangatog na katawan. Nanatili siyang nakasandal sa pinto ni Arlene. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit. Tila ba ang kanyang huling lakas ay nauubos na sa bawat segundong lumilipas. Sa gitna ng kanyang papaglalahong malay, isang kakaibang tunog ang naririnig ni Sander. Hindi ito ang huni ng mga ibon o ang kaluskos ng hangin. Ito ay ang tunog ng mabibigat na hakbang sa tuyong damuhan sa likuran ng bahay at ang mahinang kalansing ng bakal na tila pilit na binubuksan ang bintana sa silid ng mga bata. Sa isang sandali, ang kanyang pagiging ama ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat selula ng kanyang katawan. Ang pagod at ginaw ay biglang napalitan ng isang matinding takot para sa kanyang mga anak. Sino? Sino kayo? Ang gumaralgal na boses ni Sander ay tila isang babala na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Pilit siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at tila bibigay anumang oras. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matatag pa sa semento. Sa likuran ng bahay, nakita niya ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na maskara. Ang isa ay may hawak na tila pampatulog na tela, habang ang isa naman ay dahan-dahang binubuhat si Nathan mula sa bintana. Ang bata ay tila naguguluhan at nagsisimulang umiyak sa takot. "Bitawan mo ang anak ko," sigaw ni Sander. Ang kanyang boses ay tila isang nagngangalit na leon na handang pumatay para sa kanyang supling. Sa kabila ng kanyang panghihina, sumugod si Sander. Wala siyang armas, tanging ang kanyang sariling katawan lamang ang nagsisilbing panangga. Isang malakas na tulak ang ginawa ng isang lalaki, dahilan para tumama ang likod ni Sander sa matalim na gilid ng isang iron fence sa bakuran. Naramdaman niya ang matinding kirot na gumuhit sa kanyang tagiliran. Ang mainit na daloy ng dugo ay nagsimulang mabasa ang kanyang suot, ngunit hindi niya binitawan ang paa
ng lalaking may hawak kay Nathan. Hindi niyo siya makukuha. Mamatay muna ako bago niyo sila saktan. Ang bawat salita ni Sander ay tila isang sumpa habang mahigpit siyang nakakapit sa binti ng kalaban. Sa loob ng bahay nagising si Arlene sa tindi ng ingay at sayak ni Nathan. Mabilis niyang binuksan ang pinto patungo sa bakuran at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa kanyang nakita. Si Sander, ang lalaking dati ay kinamumuhian niya, ay nakadapa sa lupa. Dugo-dugo ang tagiliran at putlang-putla ang muka. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi bumibitaw sa pagkakahawak sa lalaking gustong kumuha sa kanilang anak. "Nathan! Sander!" Hiyaw ni Arlene. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Dahil sa takot na mahuli at sa tindi ng ingay, itinulak ng mga lalaki si Nathan pabalik sa loob ng bintana at mabilis na tumakbo patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas. Iniwan nila si Sander na nakahandusay-say, ang kanyang hininga ay mababaw at pasulpot-sulpot. Tila ba ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Dali-daling lumapit si Arlene at binuhat si Nathan bago lumuhod sa tabi ni Sander. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa tagiliran ng asawa. Ang pait na naramdaman niya sa loob ng 5 taon ay biglang napalitan ng isang matinding pangungulila at takot na baka tuluyan na itong mawala sa kanya. "Sander! Sander! Tumingin ka sa akin. Huwag kang pipikit." Ang boses ni Arlene ay basag na dahil sa pag-iyak. Dahan-dahang imulat ni Sander ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo na. Ngunit ang isang munting na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi nang makita niyang ligtas ang mga bata sa bisig ni Arlene. "Ligtas? Ligtas ba sila?" Mahinang bulong ni Sander. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin. "Oh, Sander, ligtas sila. Ligtas kami dahil sa'yo." Tugon ni Arlene habang hinahalikan ang malamig na noo ng asawa. Sa mga sandaling iyon, ang golden moment ay naganap. Sa gitna ng dugo at sakit, si Sander ay dahan-dahang kinuha ang maliit na kamay ni Nathan at inilagay ito sa kamay ni Arlene. Tila ba ibinibigay niya ang kanyang huling basbas ng proteksyon. Ang pag-iyak ni Nathan at Nika ay humalo sa tunog ng papalapit na ambulansya. Tumingin si Arlene sa asawa at napagtanto niya na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang duwag na Sander noong nakaraan. Ito ang Sander na handang ibigay ang kanyang huling patak ng dugo para sa kanila. Gayunpaman, habang isinasakay si Sander sa ambulansya, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na recorder. Nang pindutin ito ni Arlene, narinig niya ang boses ni Doña Elena na nag-uutos ng pagdukot sa mga bata. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na nagpagising sa galit ni Arlene. Hindi pa tapos ang laban at sa pagkakataong ito, hindi lang si Sander ang lalaban. Ang amoy ng gamot at ang malamig na liwanag ng puting silid sa ospital ay tila isang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa loob ng silid na yon, ang tanging maririnig ay ang maindayog na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Sander. Isang regular na kumpas na nagpapatunay na ang kanyang laban ay hindi pa natatapos. Nakaupo si Arlene sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na palad ng asawa. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Sander ay tila isang panalangin na pilit niyang pinakikinggan sa gitna ng katahimikan. Pumasok si Zack sa silid ng walang ingay. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay halos hindi marinig. Ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay agad na naramdaman ni Arlene. Tumingin si Zack sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay sa babaeng minahal niya sa loob ng 5 taon ng katahimikan. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Arlene kay Sander. Isang tingin na puno ng sakit, pag-asa at isang uri ng pag-ibig
na kailanman ay hindi niya nagawang makuha mula rito, gaano man siya naging tapat. Liana o Arlene, ang boses ni Zack ay isang mahinang bulong, puno ng pait at pagtanggap. Sabi ng doktor, ligtas na siya. Ang sugat sa kanyang tagiliran ay malalim, pero ang kagustuhan niyang mabuhay para sa inyo ang nagligtas sa kanya. Tumingala si Arlene kay Zack. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin sa pag-iyak. Salamat, Zack. Sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang utang na loob ko sa'yo. Noong gabing kailangan ko ng masasandalan, ikaw ang nandoon. Ikaw ang naging ama ni Nathan at Nika sa loob ng mahabang panahon. Lumapit si Zack at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Arlene. Ang ugnayan nila ay tila isang tula na malapit nang matapos. Hindi kailangang bayaran ang pagmamahal, Arlene. Sa loob ng 5 taon, naging masaya ako na naging bahagi ng buhay niyo. Pero sa nakita ko sa bakuran niyo kagabi, sa paraan ng pagharap ni Sanders sa panganib, para lang protektahan ang mga bata, doon ko napatunayan na may mga bagay na hindi kayang palitan ng kahit anong sakripisyo ko. Huminga ng malalim si Zack, ang kanyang puso ay tila dinudurog, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Ito ang kanyang sacrifice dilemma. Alam niyang kung pipilitin niyang manatili, magiging isang pader lamang siya sa pagitan ng 2 pusong nais maghilom. Kailangan mo siyang patawarin, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil kailangan ng puso mo ang kapayapaan. Pagpapatuloy ni Zack. At ang mga bata, kailangan nila ang tunay nilang ama. Huwag kang mag-alala sa akin. Magiging Tito Zack pa rin ako na palaging handang rumesponde. Pero ang pwesto sa tabi mo, ibinabalik ko na sa kanya. Ang bawat salita ni Zack ay tila isang malayang paglipad ng isang ibon mula sa hawla. Naramdaman ni Arlene ang isang matinding pasasalamat at lungkot habang pinapanood ang lalaking nagligtas sa kanya noong siya ay wasak na wasak pa. Ito ang golden moment ng kabanata, isang tahimik na pagpaparaya na nagpapakita ng pinakamataas na uri ng pagmamahal. Zack, ikaw ang pinakamabuting lalaking nakilala ko. Ang tanging naisambit ni Arlene habang ang mga luha ay muling dumadaloy. Alam ko. Biro ni Zack nang may halong lungkot bago dahan-dahang lumabas ng silid. Ang pagbukas at pagsasara ng pinto ay tila isang tuldok sa kanilang peking pamilya. Binubuksan ang pinto para sa isang tunay na simula. Nang muling mapag-isa sina Arlene at Sander, nagsimulang gumalaw ang mga daliri ng lalaki. Isang mahinang ungol ng sakit ang kumawala sa mga labi ni Sander bago dahan-dahang imulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ng babaeng binuo ng kanyang mga panaginip sa loob ng 5 taon. Arlene, ang boses ni Sander ay tila isang kaluskos, mahina at tuyo. Nandito ako, Sander. Huwag kang magsalita muna. Bulong ni Arlene. Dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng asawa. Patawad, para sa lahat. Muling sabi ni Sander, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Gusto ko lang na maging pamilya muli tayo. Kahit anong mangyari, hindi na kita bibitawan. Tumingin si Arlene sa pintuan kung saan lumabas si Zack pagkatapos ay sa asawang handang mamatay para sa kanya. Ang mitya ng galit sa kanyang puso ay tuluyan ng napatay ng sakripisyo ni Sander. Ngunit bago pa man makasagot si Arlene, isang hindi inaasahang balita ang dumating mula sa labas. Pumasok ang isang pulis sa silid. Bit-bit ang balitang tungkol sa kanyang ina. Sir, ma'am, tungkol po kay Doña Elena Alcantara. Simula ng pulis, ang kanyang mukha ay seryoso. Nakadetain na po siya, ngunit may mga dokumentong lumabas na nagpapatunay na hindi lang ang pagdukot sa mga bata ang kasalanang kinasasangkutan niya. May mas malalim pa itong kaugnayan sa pagkamatay ng mga magulang ni Arlene noon. Nanlaki ang mga mata ni Arlene.
Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na muling bumubura sa kapayapaang pilit nilang binubuo. Ang huling kabanata ng kanilang pagdurusa ay kasisimula pa lamang. Ang bawat pahina ng isang madilim na aklat ay dahan-dahan nang nagsasara at sa huling kabanatang ito, ang liwanag ng katotohanan ay tila isang sumisikat na araw na pilit na binubura ang mga anino ng kahapon. Ang bawat salita sa ulat ng pulisya ay tila isang matalim na kidlat na tumama sa puso ni Arlene. Ang kanyang mga magulang na matagal na niyang inakalang namatay sa isang aksidenteng dulot ng tadhana ay biktima pala ng isang malupit na pakana ni Doña Elena upang makuha ang lupain ng kanilang pamilya. Ang pait ng nakaraan ay humalo sa tamis ng kasalukuyan, lumilikha ng isang emosyong hindi maipaliwanag ni Arlene habang nakatingin siya sa asawang si Sander na dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakahiga. Sa loob ng isang pribadong hardin sa labas ng ospital, kung saan ang amoy ng mga bulaklak na dama de noche ay humahalo sa sariwang hangin ng hapon, nakaupo sina Arlene at Sander sa isang bench sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang uri ng pag-unawa na tanging ang mga taong dumaan sa matinding unos ang makakaramdam. Ang bawat kaluskos ng mga dahon at ang mahinang huni ng mga ibon ay tila isang himig ng pagsisimula muli. Hindi ko alam kung paano hihingi ng patawad para sa lahat ng pinsalang idinulot ng pamilya ko sa iyo, Arlene. Mahinang sabi ni Sander, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ang lahat ng yaman na mayroon ako, ang mansyon, ang kumpanya, lahat ng iyon ay walang halaga kung ang bawat sentimo nito ay may bahid ng dugo ng mga magulang mo. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad. Doña Elena will face the consequences of her actions, hindi lang para sa atin, kundi para sa hustisya ng mga magulang mo. Tumingin si Arlene sa malayo, pinagmamasdan ng kanyang mga anak na sina Nathan at Nika na masayang naglalaro sa damuhan, hindi kalayuan sa kanila. Ang kanilang mga tawa ay tila isang gamot na tuluyang naghihilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, ang tanging pangarap niya ay ang hustisya. At ngayong nasa harap na niya ito, napagtanto niya na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagkakakulong ng kaaway, kundi ang kalayaang magmahal muli ng walang takot. Ang galit ay parang isang mabigat na bagahe, Sander. Tugon ni Arlene, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. 5 taon ko itong binuhat, pero nang makita kitang handang ibuwis ang buhay mo para sa ating mga anak, naramdaman ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan ng puso ko. Sa mga sandaling iyon, ang golden moment ay naganap. Nang dahan-dahang lumapit si Nathan kay Sander, bitbit ang isang munting bulaklak na pinitas niya mula sa hardin. Ang bata ay tumingin nang diretso sa mga mata ng kanyang ama, isang tinging puno ng inosenteng pagtanggap. Papa, para po sa inyo, ang munting tinig ni Nathan ay tila isang anghel na bumulong sa gitna ng katahimikan. Napahagulgol si Sander habang niyayakap ang kanyang anak, isang yakap na tila nagbubura sa 5 taon ng pangungulila. Lumapit din si Nika at sumali sa yakap, habang si Arlene ay nakatingin sa kanila nang may mga matang nagniningning sa kaligayahan. Ang pamilyang minsan nang winasak ng kasinungalingan ay muling nabuo sa pundasyon ng katotohanan at sakripisyo. 1 linggo matapos ang pangyayaring iyon, muling humarap si Arlene sa isang canvas, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kulay na kanyang ginagamit ay hindi na madidilim na itim o pulang tila dugo. Ang palette niya ay puno ng ginto, asul at puti, ang mga kulay ng pag-asa. Ang painting na kanyang binubuo ay isang larawan ng 4 na taong naglalakad sa dalampasigan. Hawak-hawak ang kamay ng isa't isa habang ang araw ay sumisikat sa abot-tanaw.
Ito ang kanyang pinakahuling obra bilang Liana at ang kanyang unang obra bilang isang masayang asawa at ina. Sa huling bahagi ng araw, habang ang langit ay nagkukulay lila at kahel, lumuhod si Sander sa harap ni Arlene sa gitna ng kanilang bagong studio. Kinuha niya ang isang simpleng singsing mula sa kanyang bulsa. Hindi ito kasing laki o kasing mahal ng dating singsing na ibinigay niya. Ngunit ito ay simbolo ng isang pangakong hindi na kailanman mabibali. Arlene, hindi ko maibabalik ang 5 taong nawala sa atin. Pero sa bawat segundong natitira sa buhay ko, sisiguraduhin kong babayaran ko yon ng pagmamahal na walang hanggan. Will you marry me again? Hindi bilang asawa ni Sander Alcantara na makapangyarihan, kundi bilang katuwang ng lalaking ito na natuto ng manindigan para sa kanyang pamilya. Sa gitna ng mga patak ng luha ng kagalakan, tumango si Arlene at hinayaan ang asawa na muling isuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay tila isang himig na nagsasabing ang pag-ibig, kapag totoo, ay laging makakahanap ng daan pabalik sa tahanan. Ang kwento ni na Arlene at Sander ay natapos hindi sa isang malakas na pasabog, kundi sa isang tahimik na panunumpa sa ilalim ng mga bituin. Ang katarungan ay nakamit, ang kapayapaan ay natagpuan, at ang pag-ibig ay nagwagi. Ang bawat hagod ng pinsel sa buhay ni Arlene ay tuluyan ng nakabuo ng isang obra maestra, ang obra maestra ng kanyang sariling pamilya. Ang mga huling hagod ng pinsel sa buhay ni Arlene ay hindi na tungkol sa pagtatago, kundi tungkol sa pagpapakita ng tunay na liwanag na nagmumula sa isang pusong nakahanap na ng kapayapaan. Sa isang maliit na bahay na malapit sa dagat, malayo sa ingay at polusyon ng Manila, ang pamilyang Alcantara ay nagsimula ng isang buhay na payak ngunit puno ng katotohanan. Ang bawat umaga ay sinasalubong nila ng tunog ng mga alon na humahampas sa pampang, isang natural na musika na nagpapaalala sa kanila na ang bawat pagkakamali ay maaari pang itama basta't may pag-ibig at pagsisisi. Si Sander ay hindi na ang lalaking nakadepende sa kapangyarihan ng kanyang apelyido. Tinalikuran niya ang marangyang mansyon na naging saksi sa kanyang mga pagkukulang at piniling mamuhay sa paraang marangal. Ang bawat sentimo ng yaman na nakuha ni Doña Elena sa masamang paraan ay ibinalik sa mga nararapat na may-ari. Kabilang na ang mga lupain na para talaga sa pamilya ni Arlene. Sa loob ng bilangguan, si Doña Elena ay naiwang mag-isa sa gitna ng katahimikan at ng kanyang sariling konsensya. Walang mga alahas o yaman na nakapaligid sa kanya, tanging ang mga pader na sumisimbolo sa kanyang mga maling desisyon. Ang katarungan ay nakamit hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapairal ng batas at ng katotohanang hindi kailanman matatabunan ng ginto. Sa gitna ng kanilang hardin, pinapanood ni Arlene si Sander habang tinuturuan nito si Nathan at Nika na magtanim ng mga punla. Ang bawat tawa ng mga bata at ang paggabay ng mga kamay ni Sander ay tila isang obra maestra na mas maganda pa sa anumang painting na nagawa ni Arlene. Dito niya nasagot ang tanong kung napatawad na ba niya ang asawa. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilisang proseso. Ito ay isang desisyon na ginagawa niya araw-araw sa tuwing nakikita niya ang pagsisikap ni Sander na maging mas mabuting tao. Oo, napatawad na niya ito dahil pinili niyang huwag nang maging bilanggo ng kanyang sariling pait. Si Zack naman ay nanatiling isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay, bagaman pinili niyang maglakbay sa ibang bansa upang hanapin ang sarili niyang kaligayahan. Ang bawat liham at tawag niya ay puno ng saya para sa mag-asawa. Alam ni Zack na ang kanyang sakripisyo ay nagbunga ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling damdamin, ang kaligtasan at pagkakabuo ng isang pamilya. Ang katahimikan sa kanyang puso ay patunay na ang tunay na pagmamahal ay marunong magpalaya. Ang mahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento ay ang katotohanang
Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman, kundi tungkol sa paninindigan at katapangan na harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang bawat tao ay nagkakamali, ngunit ang tunay na sukatan ng pagkatao ay ang kakayahang tumayo mula sa pagkakadapa at humingi ng kapatawaran ng may buong pagpapakumbaba. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa yaman o sa pangalan, kundi sa bawat sakripisyo at sa tiwalang pilit na binubuo muli matapos ang isang malakas na bagyo. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay ginto ang langit, niyakap ni Sanders si Arlene mula sa likod habang pinagmamasdan nila ang dagat. Sa mga sandaling iyon, wala ng mga lihim, wala ng mga takot. Ang bawat pintig ng kanilang puso ay sumasabay sa himig ng kalikasan. Isang pangako na kahit anong unos pa ang dumating sa hinaharap, mananatili silang magkatuwang sa pagpinta ng kanilang sariling bukas. Ang kwento ng kanilang buhay ay isang paalala na ang pinakamagandang pintura ay ang buhay na puno ng pag-asa at ang pinakamakulay na canvas ay ang pusong marunong magpatawad. Ang bawat luha ay naging tinta at ang bawat sakit ay naging inspirasyon upang mabuo ang pinakadakilang obra maestra, ang kanilang pag-iibigang muling nabuhay sa gitna ng katotohanan.